daigdig ng manulubos na kapamigtas natin. Tuwiring mga landas, mahalin at ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalubos sa alam. Pinangakong ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya namin ipaganda ang pagdating ng manulubos na kapagligtas natin. Tuwiring mga landas, mahalin na ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, masaya natin ipaganda ang pagdating ng manulubos na kapagligtas natin. Tuwiring mga landas, mahalin na ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalubos sa alam. Pinangakong ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manulubos na kapagligtas natin. Tuwiring mga landas, mga anita ay tapusin, sapagkat si Kristo'y Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw nangangalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak
ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo ang lahat. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang.
Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Palabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi sa Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw kong kapatid. Maligayang pagdating po sa Katedral ng Maynila, ang Minor Basilica of the Immaculate Conception, ngayon pong ika-4 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Malaman ko nga po, sino na po ang nakaka-4 na Misa de Aguinaldo, itaas ang kanang kamay. Ayan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. God bless. At sana ay matapos natin ang 9 na araw na ito. Ngayon pong ika-4 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, 2 kwento po muli ang ibinigay sa atin upang mas paalalahanan tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. 2 kwento na may matindi o mahigpit na pangangailangan. 2 kwento na marahil kwento din po natin, na minsan humiling, minsang naghintay, minsan ding napagod na kahihintay at kahihiling, minsang napagod na at nawalan na ng pag-asa.
Pero kwento din pala ng mas magagandang plano ng Diyos para sa bawat isa. Sino ba naman pong mag-asawa ang hindi magnanais na magbunga ang kanilang pagmamahalan? Problema na po ng ilan ito ngayon at narinig din po natin, problema na ito ng mag-asawang sina Manoah at ang kanyang asawa, si Elizabeth at si Zacarias. Baog sina Elizabeth at ang asawa ni Manoah. Hiling lamang nila ay magkaroon sila ng anak. Siguro po, sabi nila, die hard na to, isa lang, okay na. Mangyaring simpleng hangarin, simpleng kaligayahan para sa mag-asawa at simpleng sagot para maramdaman nila na mayroon silang buong pamilya. Na kahit papano tumaas ang paningin sa kanila ng mga tao. Pero parang hindi makayanan. Sabi nga po natin, si Elizabeth ay baog. Matanda na din. Matagal nang at sa tagal ng panahon hindi nagbuntis ang asawa ni Manoah. Masasabi natin, yung isang hiling, parang wala ng pag-asa. Parang tapos na ang laban. Ang simpleng at nag-iisang kahilingan, parang mawawala pa at parang hindi pa magkakatotoo. Pero paano po natapos ang kwento? Hindi naman po nabigo ang mag-asawang sina Elizabeth at sina Manoah. Parehas silang pinagpakitaan ng anghel ng Panginoon na nagbalita sa kanila. Sa kabila ng hirap, katandaan, at marahil kakomplikaduhan na magdala ng tao, dininig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Kayo ay magdadalan tao. Pero ang isang simpleng dasal na magkaanak ay hindi lamang natapos doon. Hindi pala simpleng bagay ang ibinigay sa kanila. Binigyan sila ng anak na higit pa sa kanilang inaasahan. Sina Manoah at ang kanyang asawa nagsilang ng isang makisig at malakas na anak na ang pangalan ay Samson. Sina Elizabeth at Zacarias nagsilang ng maghahanda lang naman ng daraanan ng Panginoon at ang pangalan ay Juan. Mga kapatid, marahil madami din po dito sa atin ay may tulad na dasal ng mga mag-asawang ito. Hindi man tulad nila na kayo din ay magkaanak na. Pero tayo din ay may isang simpleng dasal na gustong-gusto natin at talagang pudpud na ang ating mga tuhod kakadasal para sa mga ito. Pero harapin po natin ang katotohanan. Simpleng wish, simpleng kagustuhan, at marahil simpleng panalangin na nga iyan, pero parang malabo pang mangyari. Parang hindi pa tayo mapagbigyan at parang hindi pa maibigay ito sa atin. Ngunit paalala po ng kwento sa atin na huwag tuldukan ang kwento at huwag maliitin ang kayang gawin ng Diyos. Dahil ang isang simpleng kagustuhan natin, kaya niyang ibigay sa atin ng higit pa sa inaasahan natin. Isang anak naman lang marahil ang gusto ng mag-asawang ito. Pero ano ang ibinigay sa kanila? Mga makikisig na tao, propeta ng pangakong Mesiyas.
labas sa kanilang inaasahan. Madami pong mga success stories dito. Masasabi po natin marahil, nagdasal lang naman po ako para makapasa. Gusto ko lang po na makatres, pero naging dean's lister ako. Nagdasal lang naman po ako ng isang mapayapang trabaho, pero ang binigay po sa akin, sapat na sweldo, maaayos na kasama, tamang trabaho para sa akin. Nagdasal lang naman po ako ng isang anak, pero ang ibinigay ng Diyos sa akin, malusog at masayang anak. Nagdasal lang naman ako para sa isang masayang Pasko, pero ang ibinigay sa akin ng Diyos, kumpleto po kami bilang isang pamilya. Mayroon po tayong isang simpleng dasal, pero binibigay sa atin ng Diyos ng higit pa sa ating inaasahan. Pero madami din naman pong walang success story pa dito. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Hindi pa nakatuldok ang kwento. Nagpapatuloy ang paghahanda ng Diyos para sa atin. At balang araw, ang iyong isa at payak na panalangin, ibibigay ng Diyos ng higit pa sa inaasahan at inaakala natin. Hindi man sa pamamagitan ng isang simpleng dasal na iyon, iba man ang ibigay niya sa atin, pero biyaya na higit pa sa inaasahan natin. Mga kapatid, simple man ang hiniling natin, pero kayang ibigay ng Diyos ang higit pa sa inaasahan natin. We may dream so little and simple, but God can give beyond what we ask. We might wait for that one simple prayer, at baka matagal-tagal pa. Hayaan po nating mahubog at maihanda tayo ni Jesus. Dahil hindi lang simpleng biyaya ang ibibigay niya. It will always be blessing beyond our imagining. Magsitayo ang lahat. Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito.
kalakip ang mga panalangin ng mga kapatid nating kaisa natin via online streaming. Ang ating panalangin para sa isang mabiyayang panahon ng Adbyento, isang ligtas at mapuspos na pagdiriwang ng Kapaskuhan, at ang mga panalangin natin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana.
itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ugpong, napuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang pag-ibig mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Amin. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayak sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa iyong salita mo lamang ay gagaling na ako.
may buo. Kaya inalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, alinahan, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang parasan. Gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ay kayo ng mundo. Ihang sakunaw at lungkot. Ngayon sama-sama tayong manalangin lagi. Darating na ang Pasko. Panginoon, alinahan, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang parasan. Gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa sa ikaapat na gabi ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Pasalamatan po natin ang presensya ng bawat isa sa isang solemna at isang mapayapang pagdiriwang ng ating banal na pagdiriwang. Pasalamatan po natin ang mga kapwa lingkod dito po sa Manila Cathedral sa pagbibigay po ng kanilang serbisyo at sarili sa atin upang maging maayos po ang ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. At ngayong gabi po tayo po ay pinaunlakan ng isang koro po mula po sa amin sa Pasay, ang core group ng Liturgical Music Ministry ng Santa Clara de Montefalco Parish sa amin po sa Pasay. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po ang aming pag-anyaya sa inyo para sa ating mga misa de Aguinaldo sa ganap na ikawalo ng gabi
at sa ganap na 4:30 kada umaga. Gayon din po, sa susunod na linggo, December 24, ang atin pong mga misa sa araw na iyon ay 4:30 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Wala po muna tayong misa sa ika-6 ng gabi upang magbigay daan sa gaganaping Christmas mini concert sa ganap na ika-6:30 ng gabi. At ang misa ng Christmas Eve Mass sa ganap na ika-8 ng gabi sa pangunguna ng ating ama, si Luis, ang ating ama ng ating Archdiocese, Jose Cardinal Advincula. Amin din pong inaanyayahan ang mga dadalo sa misang ito. Kung inyo pong madadala ang mga imahen ni Bambino Jesus na inyong ilalagay sa inyong mga bilin, mangyaring pakidala po ito upang ito ay mapabasbasan sa misang ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katabusang walang hanggan, magpasawalang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan, na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos.